Our president said he was horrified. Horrified. So are we. Kasi nakaka-disappoint din yan na Bayan, mukhang tinutudo na nga ni Tambaluslos ang kanyang pagtitirada kay dating Pangulong Digong. Kasi dati, alam po natin, ay hindi ito diretsong tumitira, mga kababayan po natin. Bagkus ang kanyang ginagamit ay itong kanyang mga alipores lamang na bumabanat nga kay dating Pangulong Digong. Ngayon, galing na mismo sa kanyang bunganga na umano'y paimbestigahan niya itong gentleman's agreement na hindi naman existing o hindi naman totoo o wala namang ganong klaseng gentleman's agreement. Kundi, simpleng usapang magkaibigan lamang. Yan ang gustong sabihin ni dating Pangulong Digong. Dahil ayaw niya nga na magkasakitan, ayaw niya na inaabuso, binubuli ang ating mga kababayan na naghahatid ng pagkain dito sa BRP Sierra Madre. So, nadiskartehan naman, di po ba? Walang masyadong pambubuli, smooth lang ang pagdadala ng supply diyan sa BRP Sierra Madre. Unlike ngayon, na lalong nagiging intense na kahit sabihin natin nakikialam na nga itong mga kano, yung China hindi naman nagpapatinag. Nakita niyo po ba, mga kababayan po natin, na palagay ko dapat talaga ay magkaroon ng magandang pag-uusap bilateral, hindi yung makikialam pa ang ibang bansa. Yung hearing tungkol sa gentleman's agreement between China and supposedly former President Duterte, may schedule po ba yun before session adjourns? Yes, we have already, discussed this amongst the House leadership and with the committee chairman involved. So, we'll try to, ferret out the truth kung ano ba talaga kasi as our president said, he was horrified. So ayan naman po, mga kababayan po natin, parang iniiko niya lang itong sinabi ni Pangulong Marcos na horrified nga itong si Marcos dahil sa umano'y gentleman's agreement na kung tutuusin, wala naman. Bakit pa nila pinipilit ang wala? Grabe naman ito. are we? Kasi Nakaka-horrified din. Disappoint din yan na meron na isang gentleman's agreement. Parang lutang lang mga kababayan habang nagsasalita itong si House Speaker parang lutang din Although may nagsasabi meron sinasabi wala. So dapat malaman natin ano ba talaga at ano ba talaga ang kasunduan noon kasi yun po ang in-invoke ng China ngayon. So legally speaking, if you ask me as a law, maganda yan. Ipatawag niyo si dating Pangulong Digong at ang kanyang mga cabinet secretary, si Roque, si Attorney Salvador Panelo. So yan, ipatawag niyo yan para maganda. Lawyer, that has no force and effect. However, it has created this row. Diba? Nagkaroon itong issue. So, we have to ferret out the truth. Dapat malaman natin ano talaga nangyari para hindi maulit-uli kasi hindi tama. Diba? When there are international agreements, they have to be documented and they have been to be known in the public. Kung may treaty, kailangan ma-ratify pa yan. Kung EO yan, dapat napirma yan ng presidente, may documentation. Ini-invoke yan ng mga kaibigan natin sa China, wala man nating alam dyan. So, we want to ferret out the truth so hindi maulit na naman ito. Sir, just to follow up. So, yan mga kababayan, so talagang pinapaniwalaan niya itong ini-insist ng China. Ayon nga kay National Security Advisor na si Secretary Anyo, na ito ay diversionary tactics lamang ng China para maghati-hati po ang opinion ng bawat Pilipino. Siyempre, pag may issue na papaputukin kagaya nito, siyempre mahati ang mga Marcos at ang taga-suporta ng mga Duterte dahil sa isyung ito. So, yun ang nangyayari ngayon. So, pilit nila ini-insist, mga kababayan po natin. Ito po ay isang black propaganda lamang ito para kay dating Pangulong Digong. Lalo na tuloy-tuloy po yung pagsasalita ni dating Pangulong Digong sa kanilang charter change, which is tinatakpan nila ng kung ano-anong mga issue, mga kababayan po natin, ang kanilang ginawang paghaharang sa hakbang ng Maisog Prayer Rally. Napakasimpleng prayer rally. Ang sinasabi nila, wala namang dadalo, konti lang naman yung pupunta. Bakit pa haharangin? Bakit hindi na lang hayaan na makapagsalita ang mga ordinaryong tao at marinig ng taong bayan kung ano ang maitim na plano nitong administrasyong Marcos na ito, mga kababayan natin.
Sino-sino mga officials kaya yung maiimbita? Past officials of the past past officials. up to President Duterte, possible, sir? Well, we can start off with the past officials kasi sila din ang sila din ang dapat ang nag-execute kung may agreement, di dapat siguro yung yung foreign affairs nila, yung executive secretary, kung may EO, di ba? At saka yung mga nagsalita na meron. Pero yung iba, meron din isang press secretary na nagsalita na meron. Yung isa naman, wala naman daw. So ano ba talaga? Nabubudol-budol na lang. Binudol na nga nila yung China. Ngayon, nagbubudulan sila dyan sa loob ng dating kabinete. Yeah. So, ginagamit niya rin po yung salitang budol-budol man, mga kababayan po natin. So, parang sinasabi niya na sa kanyang sarili ang pagiging budol-budol, Hindi ko alam kung sino ba yung kanyang binabanatan dito sa pagiging budol-budol, si BBM ba o yung kanyang sarili, mga kababayan po natin. Anyway, iyon po ang kanilang gusto na ipatawag paimbestigahan ito si dating Pangulong Digong. Pero nung tinanong siya kung kailangan ba na mag-attend kung si dating Pangulong Digong, mukhang hindi niya naman diretsong sinabi. At ang kanya lang pagkabanggit ay ang mga dating cabinet secretaries. Mga kababayan po natin sa kabila naman ay itong si Hontiveros, pagkatapos nga na sundin na mga kapulisan ang kanyang request na iparibok na ang mga barel ni Pastor Apollo Kibuloy, abay nanawagan naman ito ngayon, mga kababayan po natin, na dapat ay ikansela na itong passport ni Pastor Apollo Kibuloy kagaya ng ginawa kay Teves, mga kababayan po natin. At mukhang hindi talaga makakatulog itong si Hontiveros at gigil na gigil po dito kay Pastor Apollo Kibuloy at hanggang ngayon ay hindi pa nga nahuhuli or hindi pa nga sumusuko. In-advise naman ni dating Pangulong Digong na sumuko na, harapin na itong kaso, pero siyempre si Kibuloy sariling desisyon niya po yan, mga kababayan po natin. At siyempre kung tayo naman dahil legal na usapin ay yung ating sariling reaction at komento, dapat talaga ay magsuko na itong si Pastor Apollo Kibuloy at harapin itong mga issue laban sa kanya sa legal na usapin. Yun nga lang, itong si Hontiveros mukhang hindi na makakatulog, mga kababayan po natin. Pakinggan natin ang kanyang panawagan dito sa DFA. Ng puganteng si Apollo Kibuloy. Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay na mga audio messages na parang iniinsulto pa ang kakayahan ng gobyernong tuntunin kung nasaan siya. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements. Iba-iba rin ang natatanggap na balita kung nandito pa siya sa bansa o di kaya'y nakatakas na sa ibang bansa. Mukha talagang may failure of intelligence kung hanggang ngayon hindi pa matukoy ang kanyang location. In any case, he is accused of crimes that transcend boundaries and nationalities. Tiwala ako na maraming bansa ang handang makipagtulungan sa Pilipinas para papanagutin siya, lalo na 3 sa victim survivors na nag-witness sa aming mga Senate hearings ay mga mamamayan ng ibang bansa. Kung ang puganteng kongresista ay nahuli, sana naman ay mahuli na rin ang isang puganteng religious leader. So, ayan, gamitin mo na ang iyong intelligence dyan sa pagiging senador at tawag ka ng umuli kay Pastor Apollo Kibuloy, So, ginagawa naman po ng ating kapulisan, lahat ginagawa naman po nila para mahanap itong si Pastor Apollo Kibuloy, sadyang matinik at sadyang marami atang napagtataguan, kaya hindi ito mahuli-huli. So ngayon, ikaw yung nagpipressure sa ating mga kapulisan, yan na nga, pinaribok na ang kanyang mga baril. Parang para sa akin, mga kababayan po natin, mukhang pinapangunahan pa nga po ni Senator Risa Hontiveros ang ating mga otoridad sa kanilang dapat gawin. So dapat antayin niya na lang, dahil ang ating mga otoridad ay alam naman po nila ang kanilang dapat gawin patungkol dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya abangan na lang po natin, mga kababayan, itong mga update na ito at itong mangyaring pagdinig sa House of Representatives sa umano'y secret agreement or gentleman agreement na sinasabi nilang naho-horrified sila, which is ayon kay dating Pangulong Digong, hindi naman available. Lalo na po ngayon, mga kababayan po natin sa panibagong survey sa dalawang survey company nangunguna at nagpapangalawa po itong si dating Pangulong Digong. So palagay ko isa po yan sa kanilang strategiya para sirain itong si dating Pangulong Digong ay maglabas ng kung ano-ano mang isyo
para maniwala ang taong bayan. Pero syempre, ang mga Pilipino ngayon ay masyadong wise na. Hindi na sila masyado naniniwala. So meron siguro na iba na napapaniwala sa mga matatamis na salita at puro pangako na lang. Kasi naramdaman po ng bawat Pilipino na ang kapalpakan talaga ngayon, ang House of Representatives, ang pamumuno niya, hindi naman nagbabago po yung presyo ng mga pangunahing bilihin. So nakabilib lang siguro yung mga nangyayari pagtinig sa House of Representatives, lalo na sa isyu ng mga tiwaling pulis, tiwaling politiko, aprobado tayo dyan. Pero pagdating po sa mga produktong agrikultura, pag parang dapat i-control nila itong presyo ng mga pangunahing bilihin, hindi nangyayari po, bagkus lalo pang tumataas. So nakakadismaya din po kung sila ay horrified dahil sa gentleman agreement, tayo naman ay na-horrified dahil sa sobrang mahal ng pangunahing bilihin.